Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Abiso sa mga motorista, gaya ng inaasahan panibagong big-time oil price hike ay ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, March 17. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, muling patutupad ngayong linggo ang staggered base or staggered price o utay-utay na dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Tataas ng nasa 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos naman ang madaragdag sa presyo ng diesel. Nasa 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos per liter ang madaragdag sa kerosene. Example lang to One company will increase kalahati ng allowed increase, no, ng additional. 50% of that they will increase tomorrow, and then the two succeeding days, 25% and 25%. Hataw Balita ngayon! Patuloy ang pagbibigay ng fuel discounts para sa mga motorista sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Energy, nakikipag-ugnayan sila sa mga oil companies upang matiyak na tuloy-tuloy ang fuel discount programs para sa public utility vehicle drivers, TNVS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Regular ding naglalabas ang DOE ng listahan ng mga gasolinahang nag-aalok ng diskwento tulad ng designated discount days, loyalty cards at iba pang special promos. Layunin ng programa na makatulong mabawasan ang gastusin sa fuel ng mga motorista na umaasa rito sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Para makita ang buong listahan ng mga participating stations, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng DOE. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng kuryente ang mga electric company sa bansa para sa inaasahang mataas na demand sa panahon ng tag-init. Samantala, naniniwala rin ang DOE na aabot pa sa buwan ng Mayo ang supply ng langis sa bansa dahil sa patuloy na pagtitipid sa pagkonsumo nito. Si Benedict Samson, humahataw. Walang magiging problema sa supply ng kuryente sa bansa sa panahon ng tag-init. Ito ang tiniyak ng Department of Energy sa kabila ng nararanasang pahirapang pagkuha ng supply ng langis mula sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, karamihan ng power plant sa Pilipinas ay hindi naman umaasa sa petroleum product. If there is ever any curtailment, blackouts in the off-grid areas, it is not because of lack of supply. Because we have checked over the weekend also and few days already how much supply they have. They have sufficient enough for 1 to 2 months. Instead of diesel, what do we use? And also on coal, we're highly reliant on coal. Ayon pa sa kalihim, bukod sa minahan ng coal sa Pilipinas, siniguro rin ng DOE na walang magiging aberya ang importation nito. Samantala, tiniyak din ng Energy Department na may sapat pang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, dahil sa ginagawang pagtitipid ng nasa 90% ng mga ahensya ng pamahalaan, aabot pang supply ng mga produktong petrolyo hanggang sa buwan ng Mayo. But we can confirm pag nag-shift po ang ating mga ahensya sa work from home, compressed work week, at in-observe po yung mga practices, nakita na po natin kaya po mag-generate more than 10%. And I think the target of the directive under Memorandum Circular 114 is closer to 20%. Ayon pa sa DOE, wala na rin silang nababalita ang gasoline station na nauubusan ng ibebentang produktong petrolyo. Yung mga reported last 2 weeks na pinuntahan, most of them have run out cases. So, ang solution lang naman dun ay yung padating na replenishment, which is on a daily basis naman ginagawa. Dahil nga lang dun sa mga pila, no, admittedly, yung mga nauunang naubusan ay yung may mababang price. At doon mo makikita na yung katabi niyang mahal ang price, walang nakapila.
Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Energy Department sa Philippine National Police kontra hoarding ng langis at mahuli ang sinumang gumagawa nito. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Sisimulan na ang ipamahagi ngayong araw ang ayuda para sa mga tsuper na apektado ng sobrang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magsisimula na rin ang pamamahagi ng fuel subsidy maging sa mga magsasaka at mangingisda. May hataw na balita si Nel Mariboho. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng cash assistance sa mga tsuper na apektado ng mega fuel price hike ngayong araw. 5,000 pesos cash relief sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ang ipamamahagi sa kada tricycle driver. Ayon sa Pangulo, 139,000 tricycle drivers ang unang makikinabang sa financial aid mula sa 17 local government units sa Metro Manila. Isusunod na rin agad dito ang mga jeepney driver at mga transport network vehicle services na mabibigyan ng ayuda. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Bukod rito, ayon kay Pangulong Marcos, ilalabas na ng Department of Agriculture ang fuel subsidy sa huling linggo ng Marso. Makikinabang rin sa ayuda ang mga nasa agriculture sector. Kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Dagdag pa ni PBBM, sa Abril ipapamahagi sa bawat magsasaka at mangingisda ang higit sa 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa mga LGU na alisin na ang pass-through fees sa mga sasakyang may dalang essential goods. Nanawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilang pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Ipinaaral na rin ng Pangulo kung papaano ibababa o sususpindihin muna ang paniningil sa mga lisensya, permit at iba pang dokumento na ibinibigay ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Sa huli, nanawagan muli si Pangulong Marcos ng pagkakaisa ng lahat para malagpasan ang mga hamon na idinulot ng gyera sa gitnang silangan. Mga kababayan, ngayon higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang may iwan sa pagharap natin sa hamong ito. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan. Nel Mariboho, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na driver's license at photocopy nito lamang ang kailangan upang makuha ang 5,000 pesos ayuda ng mga tricycle driver sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng mga ulat na ilang lokal na pamahalaan na nagsabi umanong kailangan ng stub ng mga tricycle driver para makakuha ng tulong pinansyal. Paalala ng ahensya sa mga LGU, sumunod sa direktiba ng Pangulo at wag nang pahirapan ng mga tricycle driver na makakuha ng ayuda. Kapag nasa listahan na kayo ng inyong lokal na pamahalaan, na-submit na sa DSWD, dalhin nyo lang yung driver's license nyo, pati na rin yung photocopy ng driver's license nyo, sapat na yon
wala nang ibang hihingiin pa. So yung mga stub, hindi ho totoo yan. Wala akong ganyan na usapan. May itinakdaring schedule ng payout ang DSWD kaya pinaalalahanan ng mga driver na huwag pumunta sa payout sites kung hindi pa ito ang kanilang nakatakdang schedule. Dagdag pa ng DSWD, kung sakaling wala sa listahan ang pangalan ng benepisyaryo, maaari silang makipag-ugnayan sa kanilang LGU upang maisama sa listahan na isusumite sa ahensya. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na hindi makatatanggap ng 5,000 peso cash aid ang mga public utility vehicle o PUV driver na may expired na driver's license o nag-ooperate ng colorum na sasakyan. Ayon sa ahensya, hindi kwalipikado sa tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ang mga tsuper na iligal ang operasyon. Nakikipag-ugnay naman ang ahensya sa iba pang government agencies at local government units upang matiyak ang tamang pagkakakilala at verifikasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Pag hindi ka na-renew, hindi ka na-appear sa listahan. Kasi, ibig sabihin, hindi ka na operator or driver in good standing. Ang masasama lang talaga ng mga local government unit sa mga listahan, yung mga pumapasada pa, may valid na prangkisa at may mga valid na TODA IDs. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, kasunod ng gagawing pamamahagi ng ayuda sa tricycle drivers, mga tsuper naman ng Public Utility Jeep ni PUJ ang sunod na mabigyan ng tulong ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, inaasahan makukuha na ng ahensya ngayong araw ang kompletong listahan ng mga benepisyaryo. Target ng pamahalaan na simulan sa Lunes ang payout para sa jeepney driver sa National Capital Region. Layunin ng programa na makatulong sa mga tsuper na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. So tinatarget namin na yung mga jeep sana sa Monday, magsimula na ho kami ng payout for the jeepney drivers in NCR. Hataw Balita ngayon. Inihahanda na rin ng pamahalaan ng financial assistance para sa iba pang driver ng pampublikong sasakyan. Kabilang sa mga posibleng makatatanggap ng ayuda ang TNBS drivers, motorcycle taxi riders at delivery riders. Ayon sa Department of Transportation, isusumite na sa DSWD ang listahan ng mga benepisyaryo para sa payout. Maasang ahensya na makakakuha na sila ng pondo mula sa DBM para agad na ring maumpisahan ang pamamahagi ng tulong sa ibang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. And hopefully, makukuha natin yung pondo within this week, yung NCA from DBM. Kinokompleto namin ngayong araw yung mga dokumentong kailangan. At ang napag-usapan namin ni Secretary Rex, once we have the funding for this fuel subsidy, we can do a simultaneous and parallel distribution also with respect to other modes. For example, pagdating sa ating mga bus operators, masisimulan na natin yan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi lamang sa Metro Manila ipamamahagi ang ayuda para sa mga driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sisimulan ang pamamahagi ng tulong sa mga probinsya pagkatapos ng long holiday sa unang linggo ng Abril. Kabilang sa mga makatatanggap ng ayuda ang tricycle drivers, motorcycle taxi riders, public utility jeepney drivers, grab car drivers at delivery service riders. Naglabas na rin ang DSWD ng mga payout sites sa Metro Manila para sa unang bugso ng distribusyon ng tulong pinansyal. Sisimulan lang sa Metro Manila hanggang sa bago mag-Holy Week. Ang mako-cover natin dyan ay ang ating mga tricycle drivers, ang ating mga MC taxi, ang mga public utility jeeps, ang mga grab car, pati na rin ang mga delivery service.
covered yan sa Metro Manila. Then later on, lalabas na rin tayo sa Metro Manila pagtapos ng Holy Week. Hataw Balita ngayon. May plano ang transport group na Piston na maghain ng panibagong petisyon upang gawing ₱5 ang dagdag pasahe sa jeepney sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, apektado na ang kita ng mga tsuper sa pagtaas ng presyo ng petrolyo bunsod ng digmaan sa gitnang silangan. Sinabi ni Floranda na karapatan ng mga driver na magkaroon ng kadagdagang kita lalo na sa harap ng mataas na presyo ng langis. Ihahain umano ng grupo ang naturang petisyon ngayong buwan ng Marso. Samantala, sinabi ng LTFRB na dadaan sa tamang pagdinig at proseso ang petisyon kapag opisyal na itong naihain. Ngayong araw ay inaasahang i-anunsyo ng LTFRB ang ipatutupad na dagdag pasahe sa jeep at city buses. Nauna nang ipinatupad ang provisional fare hike sa provincial buses na nagsimula noong Sabado, March 14. Hataw Balita ngayon. Samantala, nakatakdang magsagawa ng transport strike ang grupong Piston sa March 19 bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, maaring umabot sa 100,000 tsuper at operator sa buong bansa ang makilahok sa tigil pasada, kabilang ang ilang tsuper ng modern jeepney. Bukod sa tigil pasada, inaasahan ding magsasagawa ng noise barrage at walkout ang ilang militanteng grupo at mga estudyante sa mga universidad. March 19, iguguhit natin sa kasaysayan sa buong bansa ang pagkilos ng mga driver at mga operator at ng mamamayan laban sa agresyon ng Estados Unidos laban sa pagkainunin ni Bongbong Marcos. Samantala, nagbabala rin ang transport group ng Manibela na magsasagawa rin sila ng transport strike kung hindi maririnig ang kanilang panawagan na ibasura ang train law, alisin ang excise tax at wakasan ng oil deregulation law. Hinimok naman ng LTFRB ang mga magsasagawa ng protesta na wag harangan ng mga kalsada habang naghahanda rin ang ahensya para tumulong sa mga pasaherong maapektuhan. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng kilos protesta kahapon ang ilang grupo ng mga driver, commuter, magsasaka, mangingisda at iba pang sektor sa tapat ng isang gasolinahan sa Pasig City bilang pagtutol sa labis na pagtaas ng presyo ng langis. Habang dala ang ilang placard bilang panawagan sa oil price hike, binato nila ng putik at sinira ang mga poster ng nasabing gasolinahan. Ang demonstrasyon ay pinangunahan ng grupong People Surge, katuwang ang transport group na Piston. Inakusahan ng mga nagprotesta ang ilang kumpanya ng langis na nananamantala at ganid umano sa gitna ng krisis sa enerhiya. Kasunod ito ng sunod-sunod na oil price hike kung saan pumalo na sa mahigit ₱100 kada litro sa ilang lugar ang presyo ng diesel at gasolina. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Transportation ang posibleng pagpapatupad ng libreng sakay sa buong bansa sa kalagitnaan ng buwan ng Abril. Isa ito sa mga paraan na naiisip ng pamahalaan upang maibsan ang epekto sa ating mga kababayan ng labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. May humahataw na balita si Asher Kadapan Jr. Pinaplano na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng libreng sakay sa buong bansa ayon sa Department of Transportation. Layo nito na maibsan ang epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis na dulot pa rin ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Isa rin ito sa mga paraan na tinitingnan ng pamahalaan upang mahikayat ang ating mga kababayan na bumiyahe gamit ang mass transport system at makatulong sa pagtitipid ng konsumo sa langis. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, target nila na mapalawig ang pagpapatupad ng libreng sakay na may ₱1 bilyong alokasyon sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Ayon sa DOTR, plano nilang ipatupad ang libreng sakay tuwing peak hours lamang upang tumagal ang pondo para sa programa.
So magpipalibreng sakay tayo, nationwide din ito, makakalibre yung mga pasahero. In the same time, we're helping yung mga chuper. Now, how to sustain this po in terms of numbers, siyempre hindi na po namin masasagot yan, yung financial. Pero what thing is for sure, na hindi naman po titigil ang pamahalang nasyonal na tutulong at to act upon certain ganitong condition at makakaasa naman po kayo na parati kaming action. Sa ilalim ng libreng sakay program, magbabayad ang pamahalaan sa transport operators at drivers upang hindi na kailanganin pang mamasahe ang mga pasahero. Sinabi rin ng kalihim na sa ngayon ay kasalukuyan pa rin itong pinoproseso katuwang ang Department of Budget and Management o DBM. I already requested for the release of the SARO. Kapag may pondo na po tayo, hopefully we can start this by second week of April this year at nationwide po ito. Hindi po ito pang Metro Manila lang. Lahat po ng sa tingin natin mga highly urbanized cities and places na may malaking commuters talaga ay makikinabang po dito sa service contracting natin o libreng sakay. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Inihain ng Akbayan Party List ang House Resolution Number 858 upang hikayatin ng Department of Transportation na magkaloob ng libreng sakay sa Light Rail Transit o LRT Lines 1 and 2, gayon din sa Metro Trail Transit Line 3. Sa gitna ito ng matinding pagtaas ng presyo ng langis dahil sa gulo sa Middle East. Sa ilalim ng resolusyon, hinihikayat din ng Department of Budget and Management na maglaan ng contingency funds o subsidies para i-compensate ang rail operators kung tuluyang ipatutupad ang programa. Ayon sa Akbayan Party List, sa mga nakalipas na inisyatibo ng pamahalaan, umabot sa 4.3 million commuters ang nakinabang sa mga libreng sakay sa rail system sa loob ng ilang araw. Hataw Balita ngayon. Isang resolusyon ang inihain sa Kamara ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na humihiling ng 50% diskwento sa total fees sa mga national expressways upang makatulong sa mga motorista. Ayon sa mambabatas, pansamantala lamang ang panukalang diskwento habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina dulot ng krisis sa pandaigdigang merkado ng langis. Iminungkahi rin niya ang House Bill No. 8516 o Toll Relief Act na naglalayong otomatikong suspendihin ang toll fees kapag umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Samantala, sinabi ng Department of Transportation na nakikipag-ugnayan na sila sa Toll Regulatory Board at toll operators upang pag-usapan ng mga posibleng hakbang na makatutulong sa mga motorista. Kung magkakaroon siya ng 50% discount hanggang December o hanggat mataas ang presyo ng gasolina, hanggat nandito tayo sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon, kahit pa paano makatulong. Hataw Balita ngayon. Maganda rin yung panukala niya, di ba po? Kung pagbibigyan. Yan. Panukala pa lang yan. Titingnan natin ano kung pagbibigyan. Okay. Unahin muna natin yung mega oil price hike. Naku po! Diesel and gasolina. Yan. Pero yan naman ay hahati-hatiin. Staggered basis. Well, ang paghahati-hati ay medyo maantala lang ng bahagya. Yung bigat na mararamdaman, pero mabigat yun. Halimbawa, sabihin mo na lang 20 pesos. Kung ang isang ordinaryong jeepney driver na traditional ay kumukonsumo ng 30 liters kada biyahe nila sa isang araw, 30 times 20, magkano yun? 600. So 600 yung mawawala sa kanilang dapat sana kita. Kaya sabi ng mga ibang na-interview natin titigil na lang po muna ako pagka nagtuloy-tuloy yung taas presyo na yun, tigil pasada muna kasi mahirapan nang makuha yung boundary. Tama. At napakalaki po kasi ng presyo ng diesel kumpara ngayon sa gasolina na dati yung gasolina kasi ang mas mataas. Ngayon yung crudo na o yung diesel na gamit ng mga jeepney driver, yun ang napakataas na presyo ngayon, Ani. Ayan. So, itong problema, ito talaga naman be under control, di ba po? Reliant tayo sa kanila. Wala naman tayong supply dito. And
Ang tinitingnan natin dito yung mga ginagawa din ng ating pamahalaan. Ano ba yung nagpe-prepare sila, yung mga senaryo. May scenarios. Scenario 1, 2, 3. May mga preparation siguro sila. So, aantabayan na natin. Tulad nitong pagdidistribute ng subsidy. I understand today, yung distribution ng 5,000 pesos fuel subsidy, uunahin dyan yung mga tricycle drivers dito sa Metro Manila. Ano yung isusunod dyan next week? By next week, Sherwin, ang susunod na dito, yun namang mga drivers ng jeepney at PUB. Ayan. Ang hangad lang natin sa ating mga kababayan na this time talaga, mahirap pa tayong magkahati-hati sa usaping ito. Dito sa Middle East crisis, mahirap. Kailangan tayo dito ay magkaisa. Otherwise, anong mangyayari sa atin? At kailangan talagang maramdaman ng tulong ng gobyerno, lalo na sa panahong ito. And I think that's what they're doing this time, di ba po? Inaagapan naman nila yung pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga sa ating mga drivers. At mayroon pang isusunod na ayuda diyan. Oo, yung mga nasa probinsya ay kasama rin naman sila. At involved din diyan yung mga magsasaka, mangingisda, at sinasabi nga malaking tulong itong sana yung panukala na palakasin yung libreng sakay. Pero may tanong dyan, yung mga tatanggap ng ayuda, bagamat hindi pa nila natatanggap yung fuel subsidy, once na natanggap nila, ang tanong, kailan uli masusundan? Dahil medyo baka tumagal pa itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Tama ka doon. Yung prolonged conflict talagang disturbing. Ito lang. Kaya sinasabi natin, ano yung mga senaryo na nakahanda? May senaryo 1, 2, 3. At ano yung mga nakaambang preparasyon naman dito ng ating pamahalaan? Oras natin sa buong kapuluan. 5 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. National News. Aprobado na sa third and final reading sa Kamara ang panukalang batas na nagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa kabila nito, marin itong tinutulan ng makabayan lawmakers. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. With 247 members voting in affirmative, 3 in negative, and 0 abstentions, House Bill number 8418 is hereby approved on the third and final reading. Majority Leader. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 8418 na magbibigay ng pansamantalang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makontrol ang excise tax sa langis. Batay ito sa naging boto na 247 yes, 3 na hindi sang-ayon at 0 abstention sa plenaryo ng Kamara kahapon, March 16. Noong nakaraang Huwebes, March 12, sinertipikahan ito as urgent ni PBBM. Sa ilalim ng panukala, layong amyendahan ng National Internal Revenue Code at maaaring suspindihin o bawasan ng presidente ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo o hihigit sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan ang average Dubai crude oil. Noong nakaraang linggo, umabot na sa $100 ang kada bariles ng langis sa international market dahil sa mga restriksyon sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Nagdulot ito ng double-digit na taas presyo ng krudo sa bansa. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang pagboto nila ng yes sa naturang panukala ay bahagi lamang ng mas malawak na solusyon ng economic relief para sa mga Pilipino. Simulan na rin naman natin ang pagsuspend sa excise tax, naway itawid na natin ito patungo sa mas malalimang diskusyon sa pagsasaayos ng ating transport infrastructure, pag-transform sa ating energy sector at pagsulong ng renewable energy solutions. Kapwa bumoto naman ng no ang 3 miyembro ng Makabayan Bloc. Anila, ito ay anyo ng band-aid solution at hindi makakaresolba sa mismong ugat ng problema.
Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, dahil may oil deregulation sa bansa o may kalayaan ang mga kumpanya ng langis na magtakda ng sariling presyo ng gasolina, walang garantiyang mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang pagbabawas o pagsususpindi ng buwis sa aktual na presyo ng bentahan ng krudo. Sa halip na magbigay ng dagdag kapangyarihan sa Pangulo, nasa kamay na mismo ng Kongreso ang mas direkta at konkretong hakbang na maaaring gawin. Alisin ang excise tax at VAT sa langis, ibasura ang oil deregulation law, alisin ang 12% VAT sa mga pangunahing bilihin at serbisyo. Samantala, anumang suspensyon o pagbabawas sa excise tax ay magiging epektibo sa loob ng 6 na buwan, liban na kung paiikliin o pahahabain ito ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution. Mananatili namang epektibo ang kapangyarihang ipagkakaloob sa Presidente hanggang December 31, 2028. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, umarangkada na rin sa Senado ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na babaan o suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na krisis sa langis, bunsod ng gulo sa Middle East. May humahataw na balita si Jed Neresina. Naiakyat at nabuksan na kahapon March 16 sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na layong bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na babaan o suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy Chairperson Senator Pia Cayetano, layon ng Senate Bill No. 1982 na makontrol ang pagtaas ng presyo ng langis, lalo na kapag may ganitong krisis dahil sa iba't ibang kadahilanan. Salient points. The proposed amendment therefore establishes a mechanism allowing the President, upon the recommendation of the DBCC, in coordination with the Secretary of Energy, to temporarily suspend or reduce the imposition of excise taxes on petroleum products. When the average Dubai crude oil price based on means of Platts Singapore MOPS has reached or exceeded US $80 per barrel for 1 month preceding the issuance of the suspension or reduction. Paliwanag ni Senator Cayetano, maaari nang ibalik ang kinaltas na buwis 1 linggo matapos bumaba ang presyo ng langis sa $80 per barrel o pagkalipas ng 3 buwan, alinman ang mauna rito. Bukod dito ay may limitasyon o magagamit lamang hanggang December 31, 2028 ang kapangyarihang ibinibigay ng nasabing batas sa Pangulo. At present, there is no law which expressly grants the President an authority to suspend the imposition of excise taxes on petroleum products in times of severe price shocks to ease this burden. By embedding this mechanism into our tax system, the government is empowered to act swiftly in times of price volatility, delivering timely protection to households without the delays of prior legislative action. Matapos ang sponsorship speech ng chairman ng komite, ay agad nagpahayag ng suporta ang ilang senador, gaya nila Senator Joel Villanueva, Senator Bam Aquino, Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, Senator Loren Legarda at Senator Robin Padilla. Binigyang diin ng mga mambabatas na ang hakbang na ito ay mahalaga upang maibsan ang bigat na pasan ng publiko dulot ng serye ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, naiakyat na rin kahapon ang Senate Bill No. 1965 o ang panukalang abyenda sa Biofuels Act of 2006. Kasunod ito ng pagsertipika ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent bill. This proposed measure has been certified as urgent by the Executive Department, placing additional pressure on Filipino consumers. The proposed amendment therefore introduces a practical safeguards. It allows the President, under the recommendation of the National Biofuel Board and the Department of Energy, to temporarily suspend the mandatory use of locally sourced biofuels when the implementation of the requirement results in a significant increase in fuel prices. So what is the effect of suspending this mandate? The desired result is to temper the oil price increase.
Ayon kay Senate Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, nakatala bilang pangunahing prioridad sa sesyon ngayong araw March 17 ang pagsusuri sa dalawang panukalang batas na naglalayong maibisan ang pasan ng publiko sa gitna ng krisis sa presyo ng petrolyo. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. Napapanahon na umano ang pag-utang ng pamahalaan kung kinakailangan ng dagdag na pondo upang matugunan ang epekto ng patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay economist at financial analyst Astro Del Castillo, bababa pa sa ngayon ang interest rate sa international lenders kaya maaari itong samantalahin ng gobyerno kung makakailangan ng pondo. Gayunman, sinabi niyang mahalagang planuhin muna kung kinakailangan ba talaga ang pag-utang at kung ito ang tamang hakbang sa kasalukuyang sitwasyon. Minungkahi rin niya na maaring tingnan ng pamahalaan ang posibleng realignment sa ilang bahagi ng 2026 General Appropriations Act upang makatulong na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Samantala, naniniwala rin ng ekonomista na makatutulong sa ekonomiya ang $800 million loan mula sa World Bank na nakatuon sa pagpapalakas ng private investment, innovation at kakayahan ng mga manggagawa. Tingin natin makakatulong naman yan. Every time naman kasi na may pinopropose na proyekto at umuutang tayo, ito naman ay tinitingnan ng mga institution, mga lending institutions. So most likely, tingin naman nila it will really help the economy, no? Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa United Arab Emirates ang pagkakaaresto ng dalawang Pilipino na sinasabing nag-video umano ng missile attack kaugnay sa nangyayaring gulo ngayon sa Middle East. Ayon sa Philippine Embassy sa UAE, kapwa Overseas Filipino Workers o OFW ang dalawang naaresto sa UAE. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang embahada sa kaanak ng mga naarestong OFW at tiniyak ang pagbibigay sa mga ito ng suporta. Siniguro rin ng embahada na bibigyan ng dalawang OFW ng legal assistance habang ongoing na rin ang pakikipag-ugnayan sa UAE authorities para mapahintulutan ng pagdalaw sa mga ito. Tumanggi naman ang embahada na tukuyin ang pagkakakilanlan ng dalawa habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli namang binigyan diin ng Philippine Embassy ang pag-alala sa ating mga kababayan sa UAE. Pagpapaalala na sundin ang mga ipinatutupad na regulasyon at mga batas ng kanilang host country, partikular na ang tungkol sa pagkuha ng mga video at pag-post online ng anumang may kaugnayan sa gulong nangyayari ngayon sa Middle East. Hataw Balita ngayon. 7 pang karagdagang mga Pilipino ang ligtas na naihatid ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration o DMW-OWA team sa Taba border crossing upang makalabas ng Israel. Pagdating sa Taba, Egypt, sila ay sinalubong ng mga kawani ng Philippine Embassy sa Cairo kasama ang OWA Rapid Response Team. Sila ay pansamantalang mananatili sa Egypt habang inaayos pa ang kanilang flight pauwi ng Pilipinas. Sa ngayon ay mayroon ng 75 mga Pilipino mula sa Israel ang ligtas na naitawid ng embahada, kung saan 32 sa mga ito ay mga overseas Filipino workers, 43 mga turista, pilgrims at mga estudyante. Samantala, alinsunod sa pagluluwag ng IDF Home Front Command Guidelines, nagbukas na ang Philippine Embassy sa Israel, gayunman limitado pa rin ang operasyon nito. Sa ilalim ng limited activity status, limitado lamang sa 50 tao ang maaaring matipon sa loob ng isang establishmento. Maaari pa rin na makansila ang serbisyo anumang oras depende sa security situation. Tiniyak naman ng Philippine Embassy sa Israel na agad ring ibabalik sa normal ang kanilang operasyon sa sandaling alisin na ang mga limitasyon sa pagtitipon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Hataw Balita ngayon.
Naghatid ng karagdagang tulong ang pamahalaan ng Pilipinas para sa naulilang pamilya ng Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera. Kahapon ay personal na dumalaw ang mga opisyal ng DMW at OWA sa burol ng nasawing Pinay OFW sa Basista, Pangasinan. Bukod sa pagpapabot ng pakikiramay, nagkalubri ng pamahalaan ng financial assistance sa pamilya nito sa ilalim ng Action Fund. Kasama rin sa mga dumalaw sa burol si Israel Ambassador Dana Kirsch at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. At para nga sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent si Sunny Cos mula sa Houston, Texas sa USA. Global News. Good morning sa inyo dyan, Bernard, Sherwin at Annie. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang operasyon ng Dubai International Airport matapos maantala ang ilang biyahe ng mga eroplano dahil sa isang drone incident malapit sa paliparan. Ayon sa mga otoridad, muli nang nagpapatuloy ang ilang biyahe papunta at palabas ng Dubai habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at kawani ng paliparan. May hataw na balita si Johan Nano. Binuksan na ng mga otoridad ang operasyon ng Dubai International Airport at unti-unti nang ibinabalik ang biyahe ng mga eroplano. Ito'y matapos na pansamantalang isara ang paliparan bilang pag-iingat matapos na magkaroon ng drone-related incident na nagdulot ng sunog sa isang fuel tank malapit sa airport. Nakita ang makapal na usok na umakyat malapit sa paliparan habang agad namang kinontrol ng mga otoridad ang apoy. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Dahil sa pag-atake, ilang flight ang kinansela o naantala, habang ang ibang eroplano naman ay na-divert o pinalipad sa ibang destinasyon. May mga biyahe ring napilitang bumalik sa pinanggalingang paliparan matapos ipatupad ang pansamantalang pagsasara ng Dubai Airport. Samantala sa loob ng paliparan, inilikas sa mga pasahero na naghihintay ng kanilang biyahe at inilipat sa mas mababang palapag ng terminal habang sinusuri ng mga otoridad ang sitwasyon. Ayon sa mga nakasaksi, ilang oras ding nanatili ang mga pasahero sa evacuation area habang naghihintay ng anunsyo kung kailan muling magpapatuloy ang mga biyahe. Ang Dubai International Airport ay kilala bilang isa sa busiest airport sa buong mundo na mayroong halos 70 milyong biyahero noong nakaraang taon. Bukod sa paliparan, tinamaan din ng pag-atake ang mahalagang oil port ng United Arab Emirates sa Fujairah. Nagdulot ng sunog ang isang drone attack sa mga oil storage facility sa naturang daungan na isa sa pinakamalaking oil storage hub sa rehiyon. Pansamantalang itinigil ang pagkakarga ng langis sa mga tanker habang inaalam ng mga opisyal ang lawak ng pinsala. Mahalaga ang Port of Fujairah sa pandaigdigang supply ng enerhiya dahil nakapwesto ito sa Gulf of Oman na nagbibigay daan sa mga barko na mag-export ng langis nang hindi na dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, malaki ang papel ng naturang daungan sa pagpapatuloy ng daloy ng langis sa buong mundo sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Sa kabila ng mga pag-atake, iginiit ng mga opisyal ng United Arab Emirates na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa harap ng mga hamon ng digmaan sa Middle East. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nagpaplano na ang mga bansang UK at US kung paano muling mabubuksan ang Strait of Hormuz. Layunin ng mga hakbang na ito na maibalik ang malayang pagdaan ng mga oil tankers at mapahupa ang pagtaas ng presyo ng enerhiya sa pandaigdigang merkado. May hataw na balita si Jihan Tamasunas. Pinag-uusapan na ng United Kingdom at United States ang isang posibleng plano upang muling buksan ang Strait of Hormuz na kasalukuyang nakasara dahil sa mga pag-atake at banta ng Iran sa mga sasakyang pandagat. Nauna nang nanawagan si US President Donald Trump sa mga bansa tulad ng United Kingdom, France, Japan, China at South Korea na magpadala ng mga naval vessel upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga oil tanker na dumadaan sa naturang ruta.
Ginawa ni Trump ang panawagan matapos maapektuhan ang pangdaigdigang supply ng enerhiya dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz bilang ganti sa mga pag-atake ng United States at Israel. Ayon naman kay UK Prime Minister Keir Starmer, nakikipag-ugnayan na ang London sa mga kaalyado nito upang makabuo ng isang konkretong plano para maibalik ang malayang paglalayag sa rehiyon. But ultimately, we have to reopen the Strait of Hormuz to ensure stability in the market. That is not a simple task. So we're working with all of our allies, including our European partners, to bring together a viable collective plan that can restore freedom of navigation in the region as quickly as possible and ease the economic impacts. Mula nang mag-umpisa ang digmaan, halos tumigil ang pagdaan ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz dahil sa mga pag-atake, banta ng sea mines at mga missile strikes sa rehiyon. Dahil dito, agad na tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na lumalagpas sa $100 kada bariles. Bagamat bahagyang humupa ang presyo ng krudo kamakailan, nananatili pa rin ang pangamba ng mga investor sa posibleng pagkakagambala ng supply ng langis. Sa kasalukuyan, may mga barko na naipit sa rehiyon at hindi makatawid sa Strait of Hormuz dahil sa panganib ng mga pag-atake. Ayon sa isang sailor na naiwan sa Gulf, araw-araw nilang naririnig ang mga pagsabog at nakikita ang mga missile launch sa paligid ng karagatan. 对商船的袭击在增加，然后还有计划说要在霍尔木兹海峡布水雷，所以我感觉短时间之内，霍尔木兹海峡不会解封，然后局势也不会变有好转。 Habang patuloy ang labanan sa gitnang silangan, nananatiling kritikal ang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz dahil nakasalalay dito ang pagiging stable ng pangdaigdigang supply ng langis, gas at iba pang mahalagang enerhiya. Ayon kay Prime Minister Starmer, mahalaga ring mahanap ang diplomatikong solusyon sa gulo upang maiwasan ang mas malawak na krisis sa ekonomiya ng buong mundo. Gian Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Ilang bansa na ang nagpahayag na hindi sila tutugon sa panawagan ni US President Donald Trump na magpadala ng mga Navy upang siguraduhin ang pagbubukas ng daluyan ng langis sa Strait of Hormuz. Ginawa ni Trump ang panawagang ito matapos maparalisa ang mahalagang ruta ng langis dahil sa digmaan sa gitnang silangan. May humahataw na balita si Lee Perez. Sa kabila ng panawagan ni US President Donald Trump sa iba't ibang bansa na tumulong para maibalik ang seguridad sa Strait of Hormuz, ilang bansa ang agad na nagpahayag na hindi sila tutugon sa hiling ng US President. Isang Japan sa unang nagpahayag na wala itong plano magpadala ng mga naval vessels upang mag-escort sa mga oil tankers na dadaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Japan Prime Minister Sanae Takaichi, walang manong desisyon ng Tokyo kaugnay sa pagpapadalaan ng mga sasakyang pangdagat sa rehiyon. Nagpahayag rin ng Australia na hindi ito magpapadala ng naval ships sa Strait of Hormuz. Ayon sa isang opisyal na pamahalaan ng Australia, bagamat kinikilala nila ang halagaan ng naturang ruta ng langis sa pandaigdigang ekonomiya, hindi ito kasalukuyang bahagi ng kanilang kontribusyon. Sa halip, nagpahayag ang Canberra na magpapadala lamang sila ng military surveillance aircraft at iba pang tulong para sa United Arab Emirates. Samantala, tinanggihan din ng Germany ang paglahok sa anumang military operations kaugnay ng digmaan sa Iran. Ayon kay German Defense Minister Boris Pistorius, hindi nila nakikitang angkop na makisali sa operasyong militar dahil anila hindi ito digmaan ng Germany. Bagamat handa ang Berlin na tumulong upang masigurong malayang pagdaan ng mga sasakyang pagdagat, nilinaw ng pamahalaan na wala silang balak na magpadala ng militar. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi rin ng mga opisyal ng Germany na walang mandato ang NATO upang makisali sa operasyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanila, ang NATO ay isang alliance na nakatuon sa depensa ng teritoryo ng mga miyembro nito at hindi para sa operasyong militar na hindi direktang kaugnay ng kolektibong depensa.
Una nang nagpahayag ang France na wala rin itong plano na magpadala ng naval vessel sa naturang ruta. Ayon sa French Ministry of Armed Forces, hindi kasama ang Paris sa digmaan ng Middle East at walang nakikitang pangangailangan sa ngayon na magpadala ng sasakyang pangdagat sa Strait of Hormuz. Samantala, binigyan din ni US President Donald Trump na umaasa siya na makikipagtulungan ng iba't ibang bansa upang matiyak ang seguridad ng Strait of Hormuz. Kasama sa mga bansa na kanyang binanggit ang China na isa sa pinakamalaking importer ng langis mula sa Middle East. Nagbabala rin si Trump na posibleng ipagpaliban ang isang nakatakdang pagpupulong niya kay Chinese President Xi Jinping kung hindi makikipagtulungan ng Beijing sa mga hakbang upang mabuksan muli ang naturang ruta. Ayon naman sa ilang opisyal ng Estados Unidos, posibleng i-anunsyo sa mga susunod na araw ang pagbuo ng isang koalisyon ng mga bansa na magbibigay ng proteksyon sa mga naval vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Nagpulong kahapon ang mga opisyal ng European Union sa Brussels upang talakayin ang posibleng pagpapalawak ng naval mission na tinatawag na Operation Aspides tungo sa Strait of Hormuz. Ginawa ito ng EU matapos tumaas ang tensyon sa gitnang silangan at sumipa ang presyo ng krudo dahil sa digmaan laban sa Iran. May humahataw na balita si Raven Campos. Tinalakay ng mga foreign minister ng European Union sa kanilang pagpupulong sa Brussels ang panukalang palawakin ang Operation Aspides. Ang Operation Aspides ay isang naval mission na orihinal na nakatutok sa seguridad ng international shipping sa Red Sea. Inilunsad ang misyong ito noong February 2024 bilang tugon sa mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga komersyal na sasakyang pandagat. Ngayon, pinag-iisipan ng European Union na palawakin ang operasyon hanggang sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Naging sentro ito ng tensyon matapos ipahayag ng Iran na posibleng isara ang Strait of Hormuz bilang ganti sa mga pag-atake ng United States at Israel. Simula noon, may mga ulat na ng pag-atake sa ilang mga sasakyang dagat sa rehiyon na nagdudulot ng pangamba sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan at supply ng enerhiya. Kinupirma ni German Foreign Minister Johann Vadeful na kasama sa mga tinalakay sa pagpupulong ang posibleng pagpapalawak ng misyon. Ngunit nagpahayag siya ng pagdududa sa panukala at sinabing hindi sasali ang Germany sa naturang operasyon. Hindi pa aniya malinaw kung may agarang pangangailangan para sa ganitong hakbang. Nananawagan din si Vadeful sa United States at Israel na linawin ang kanilang mga layunin at plano sa digmaan laban sa Iran. Samantala, lumalakas ang panawagan ng Washington sa mga kaalyado nito sa Europa at Asia na tumulong sa pagprotekta sa Strait of Hormuz. Nauna nang hinimok ni US President Donald Trump ang mga bansa tulad ng United Kingdom, France, China at Japan na magpadala ng mga sasakyang pandagat upang siguruhin ang kaligtasan ng mga shipment ng langis. Sa kabila ng mga pagsisikap ng iba't ibang mga bansa na mas stabilize ang supply ng langis, nananatiling mataas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Lumagpas na sa $100 kada bariles ang presyo ng langis na nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagtaas ng inflation at paghina ng ekonomiya sa ilang bansa. Ayon naman kay US Energy Secretary Chris Wright, may posibilidad na matapos ang digmaan sa gitnang silangan sa loob ng mga susunod na linggo. Gayunman, nananatili pa ring walang kasiguraduhan ang sitwasyon sa rehiyon at hindi pa ganap na nabubuksan ang mga ruta ng langis, kaya inaasahang magpapatuloy pa ang pangamba sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Raven Campos, humahataw sa Balita Ngayon. Dumipensa ang Great Britain sa pagkadismaya umano ng ilang mga kaalyadong bansa sa Gulf region kaugnay ng mabagal na pagtugon nito sa digmaan laban sa Iran. Una nang binigyang diin ni UK Prime Minister Keir Starmer na makikibahagi lamang ang Great Britain sa mga operasyong pangdepensa ng United States at Israel. May humahataw na balita sa Winlove Marquez. Dismayado ang ilang bansa sa Gulf region sa naging pagtugon ng Great Britain sa simula ng digmaan laban sa Iran. Ayon sa mga diplomat at military sources, nabigo umano ang United Kingdom na agad magpadala ng sapat na military defense sa rehiyon nang magsimula ang mga pag-atake ng United States at Israel.
Dahil dito, naramdaman ng mga bansa tulad ng Bahrain at United Arab Emirates ang kakulangan ng mga naval asset at air defense system na maaaring magprotekta sa kanila laban sa posibleng pagganti ng Iran. Binatikos din ang pag-antala ng pagpapadala ng HMS Dragon, isang guided missile destroyer ng Royal Navy na naipadala lamang sa Mediterranean mahigit 1 linggo matapos magsimula ang digmaan. Una ng pinuna ng mga opisyal, maging ni US President Donald Trump, ang umano'y tila pagdadalawang isip ng pamahalaan ni Prime Minister Starmer sa pagpapadala ng mas malaking puwersa sa rehiyon. Naging maingat ang British government dahil sa pangambang makatanggap ng negatibong reaksyon mula sa publiko kung madamay ang United Kingdom sa digmaan sa gitnang silangan. Sa kabila nito, iginiit ng pamahalaan ng Britain na agad silang kumilos upang protektahan ang interes ng bansa at ng mga kaalyado nito. Ayon sa UK Ministry of Defense, nagpadala na ang Great Britain ng mga fighter jets, air defense missiles, radar systems at karagdagang military asset sa rehiyon. Layunin ng mga hakbang na ito na palakasin ang depensa ng mga kaalyadong bansa sa Gulf at hadlangan ang mga drone at missile attack na inilunsad ng Iran. Sa ilang operasyon, nakatulong din ang mga British pilots sa pagpapatrolya sa himpapawid ng Bahrain, United Arab Emirates at Qatar upang maharang ang mga paparating na drone at missile. Iniulat din ng British officials na mahigit 300 oras na ang nailaan ng mga piloto ng United Kingdom sa mga misyon sa himpapawid sa Middle East mula nang magsimula ang gyera. Kasabay nito, nagsagawa rin ng diplomatic visit sa Saudi Arabia ang UK Foreign Secretary upang muling ipakita ang suporta ng Britain sa mga bansa sa Gulf na apektado ng digmaan. Gayunman, ayon sa ilang mga eksperto at military analyst, hindi pa rin sapat ang mga hakbang na ito habang patuloy na lumalala ang tensyon sa rehiyon. Pinangangambahan na maaring maapektuhan ang matagal ng ugnayang militar ng Great Britain at ng mga kaalyado nitong bansa sa Gulf region kung magpapatuloy ang mabagal na pagtugon sa mga hamon ng digmaan, lalo na sa mga banta sa paligid ng Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Winlove Marquez, humahataw sa balita ngayon. Sinabi ng ilang opisyal ng Estados Unidos na posibleng matapos sa loob ng ilang linggo ang digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran, sa kabila ng pahayag ng Tehran na handa itong lumaban hanggat kinakailangan. Ayon sa US Energy Secretary Chris Wright, inaasahang bababa rin ang presyo ng langis kapag natapos ang sigalot at muling bumalik sa normal ang supply ng enerhiya. Samantala, iginiit ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na nananatiling matatag ang kanilang bansa at hindi sila humihiling ng tigil putukan o negosasyon. Sa gitna nito, nagbanta si US President Donald Trump ng panibagong pag-atake sa pangunahing oil export hub ng Iran sa Kharg Island. Nagpapatuloy din ang palitan ng missile at drone attacks sa pagitan ng Iran at Israel habang papasok na sa ikatlong linggo ang digmaan. Hataw Balita ngayon. Inakusahan ni US President Donald Trump ang Iran ng paggamit ng artificial intelligence o AI bilang disinformation weapon upang umano'y magpalaganap ng maling impormasyon tungkol sa tagumpay nito sa gitna ng digmaan. Sa pahayag ni Trump, sakay ng Air Force One, sinabi niyang maaaring maging mapanganib ang AI kung gagamitin sa pagpapakalat ng fake news. Ibinahagi rin ng Pangulo sa kanyang Truth Social platform ang ilang halimbawa kung saan umano'y ginamit ng Iran ang AI upang ilarawan ang mga pangyayaring hindi naman totoong naganap. Kabilang dito ang umano'y pagpapakita ng mga kamikaze boats at isang peking tagumpay sa pag-atake sa USS Abraham Lincoln aircraft carrier. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng kanyang administrasyon at ilang media organizations hinggil sa coverage ng digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran.
Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, USA. Ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Oras, 40 minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Lumabas sa pinakabagong Pulse Asia survey na nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 36% na approval rating sa kanyang performance sa nakalipas na 3 buwan. Tumaas ng 2% ang nakuha ang puntos ng Pangulo mula sa nakaraang resulta ng survey na umabot sa 34%, habang bumaba naman ng 3% ang disapproval rating ni PBBM mula sa nakaraang 48% na ngayon ay nasa 45% na lamang. Tumaas naman sa 35% ang nakuhang trust rating ng Presidente mula sa nakaraang 32% noong December 2025. Samantala, nakakuha naman ng 54% na trust rating si Vice President Sara Duterte sa unang quarter ng 2026, habang nakakuha rin ang Vice Presidente ng 55% na approval rating. Gayunman, mayroon itong 27% ng disapprove rating. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2 ngayong 2026 mula sa 1,200 adult respondents. Hataw Balita ngayon. Nananatiling ang usapin sa pagkontrol ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at mga serbisyo ang pangunahing concern ng mga Pilipino. Batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Pulse Asia. Bukod sa inflation, kabilang rin sa top concern ng mga Pinoy ang paglaban sa korupsyon sa gobyerno, ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, ang pagtugon sa problema ng kahirapan sa bansa at paglikha ng mas maraming trabaho. Isinagawa ang survey noong February 27 hanggang March 2 mula sa 1,200 adult respondents. Hataw Balita ngayon. Ipinadala na sa House Justice Committee ang tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Kabilang sa hiling ng defense team ng pangalawang Pangulo na i-dismiss ang mga reklamong impeachment. Si Rosalie Cos humahataw. 4:30 p.m. ng Lunes, March 16, 2026, ipinadala ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee ang answer ad cautelam o answer with caution sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Kabilang sa nakasaad sa tugon ang hiling na i-dismiss ang impeachment complaints. Ipinunto sa answer ad cautelam ang umano'y paglabag sa karapatan sa due process. Gayon din ang umano'y pagkakaroon ng double standards sa pagtrato ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Duterte na nagresulta umano sa mga hakbang na walang sapat na batayan sa batas. Ang nilagay natin doon briefly, although I don't want to go into the details, briefly we indicated there due process issues, double standards pagdating doon sa naging assessment in terms of sufficiency in form and substance pagdating doon sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging determination pagdating naman sa impeachment complaints laban sa ating Vice Presidente. Nabanggit din sa tugon ng kampo ng Vice Presidente ang pagkwestiyon sa constitutionality ng impeachment proceedings ng House Justice Panel at mga alegasyong walang batayan at hindi pasok sa impeachable offense. Kabilang na ang mga akusasyong pagpasok sa isang kontrata upang pumaslang, maling paggamit ng confidential funds at hindi tamang pagdedeklara ng yaman at ari-arian. Well, basically po, pagdating sa answer out cautelam, we basically just put in yung aming defenses. Mostly, meron kaming issue doon on the constitutionality of the proceedings. And aside from that, yung rin po, yung aming assertion na wala pong ultimate facts, yung naging laman ng mga complaints, and therefore, there's really nothing to answer.
Giit naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, House Justice Panel member, hindi direktang tinutugunan ng answer ad cautelam ng Vice Presidente ang mga aligasyong nakasaad sa dalawang reklamong impeachment. Imbis na sagutin ang mga aligasyon, tinangkaan niyang kwestiyonin nito ang proseso ng impeachment batay sa malabong interpretation ng due process at konsepto ng ultimate facts sa mga reklamong impeachment. Samantala, batay sa panuntunan ng Kamara, may 3 araw ang complainant sa reklamong impeachment para mag-reply, oras na matanggap ang kopya ng tugon ni VP Duterte. Pagkatapos nito, magsusumite naman dito ang pangalawang pangulo ng rejoinder o sagot sa reply ng complainants. Sa buwan na ng Abril, inaasahang magsisimula ang hearing proper ng House Justice Panel sa 2 impeachment complaints. Ang tinitingnan po natin, magkakaroon pa rin ng palitan ng mga pleadings around April 8. Yung po nga pwedeng maging determination of sufficiency in grounds. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III sa mga kapwa-kongresista na pagtuunan ng mga panukalang batas na tutulong sa publiko sa gitna ng nararanasang krisis sa mundo dulot ng gulo sa Middle East. Ito'y matapos ihayag ni Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na hindi kontento ang National Unity Party sa pamumuno ng House Speaker. Nagbabalik si Rosalie Coz. Bukas umano ang pintuan ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III sa mga kapwa niya kongresista kaugnay ng mga isyong dapat resolbahin. Kasabay nito ang panawagan sa mga kapwa House member na ang tutukan ng mga panukalang batas na tutulong sa mga kababayan natin sa gitna ng nararanasang pandaigdigang krisis. Ito ang tugon ng House Leader matapos ipahayag ng House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative na si Ronnie Puno na hindi na ito nasisiyahan sa ginagawang aksyon at kawalang aksyon ng House Speaker. Chairperson at Acting President ng National Unity Party, si Representative Puno, ikalawang pinakamalaking political party sa Kamara. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. Bunsod nito, kinukonsidera na umano ng kanilang partidong pag-usapan ang susunod nilang aksyon sa congressional break kung mananatili pa ba o hindi na sa majority block ng Kamara. Kabilang din sa pinupuna ni Congressman Puno ang umano'y paglobo sa budget ng distrito ng leader ng Kamara. Bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. No? So pinasakripisyo kami. Pero sila, nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may may leadership by example dito parang baliktad Pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda sitwasyon ngayon kaysa last year. Pero giit ni Speaker D, masusing pinagtrabahuhan ng Kamara ang pambansang pondo para matiyak na maipasa ito ng mabilis, bukas at patas para sa pangailangan ng mga kababayan. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pag-abolish o pag-aalis ng travel tax na binabayaran ng mga biyahero. Sa botong 257 na yes, 1 no at 1 abstention, inaprubahan ng Kamarang House Bill No. 8464 na layong tanggalin ng travel tax. Pangunahing layunin ng panukalang batas na ibsan ang gastos ng biyahe ng domestic at international flights para sa mga Pilipino. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naharap ngayon sa malaking hamon ang turismo ng bansa. Sa talumpati ng Pangulo kahapon sa inauguration ng Mactan Expo sa Lapu-Lapu City, Cebu, binanggit nito na sa pamamagitan ng naturang proyekto ay inaasahang mapalalakas ang turismo sa bansa na ngayon ay naharapan niya sa matinding pressure.
Now, pinapalakas natin ang turismo sa Cebu dito sa pagbukas nitong Mactan Expo. Our tourism industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyayari. And last year we only welcomed 6 million people. Just to give you a frame of reference, Thailand welcomes 30 million tourists every year. Kaya malaking nakakabuli natin. Binigyan din ng Pangulo na mahalaga ang pagpapabuti ng mga infrastruktura sa bansa upang makahikayat ng mas maraming turista. Kamakailan ay inalis ni PBBM sa Department of Tourism si former Secretary Cristina Frasco at inilipat bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Habang itinalaga naman bilang Tourism Officer in Charge si Verna Buensoseso. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagpaabot ng labis na pasasalamat si dating Tourism Secretary Cristina Frasco sa bagong appointment na ibinigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Frasco, nagpapasalamat siya sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng Pangulo. Gayun din ang pagkakataon na pamunuan ng DOT katuwang ang iba't ibang mga partner sa pamahalaan, mga local communities at private sector. Umaasa naman si Frasco sa patuloy na suporta ng mga ito sa mga hakbang ng PBBM admin sa pagpapatibay ng resilience at sustainability sa mga komunidad sa bansa. Hataw Balita ngayon. Inihain ng binansagang Duterte Block sa Kamara ang House Resolution number 885. Lain nitong hilingin sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ang Kamara ng kopya ng accomplishment reports ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Itinatawag ang ICI upang imbestigahan ang mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Binubuo ang Duterte Block sa Kamara nina Davao City Representative Pulong Omar Duterte, Isidro Ungab at PPP Party List Representative Harold Duterte. Ayon kay PPP Party List Representative Duterte, sa kabila ng legal requirement, walang ulat na isinasa publiko ang ICI. Hataw Balita ngayon. Bunsod ng tumataas na presyo ng bigas sa merkado, plano ng Department of Agriculture na imungkahig sa Malacanang ang paglalagay ng price cap sa imported na bigas. Samantala, tiniyak ng National Food Authority o NFA na kayang suplayan ng ahensya ang mga stall ng benting bigas kahit lumaki ang demand nito. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagpapataw ng price cap sa iniaangkat na bigas, bunsod ng tumataas na presyo ng langis na nakakaapekto sa shipping at mga farm input costs sa buong mundo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., layo ng panukalang ito na pigilan ang pagtaas ng presyo ng imported well-milled rice na umaabot na sa 60 hanggang 65 pesos ang kada kilo sa ilang lugar. Aniya sa kasalukuyang sitwasyon dapat ay nasa 48 hanggang 50 pesos per kilo lamang ang presyo ng imported na bigas at ang lalagpas dito ay maaaring maituring na profiteering. Okay, pag-aaralan namin yung legality kasi nga meron kasi mga presyo kami nakikita na may 60 pesos na naman imported rice, may 58, may 60 plus sa ibang probinsya, pero hindi naman ganun karami pa, pero nakaka-alarma yun dahil dapat sa 50 lang o 48 lang dapat may kita na sila eh. So may profiteering angle kami nakikita ngayon. Sa ngayon, hindi muna ikinukonsidera ng ahensya ang magpataw ng kaparehong price cap sa lokal na bigas. Ayon sa kalihim, maaaring magdulot ng pagbagsak sa presyo ng palay kung agad na ipatutupad ang kontrol sa presyo habang nasa panahon pa ng anihan ang mga magsasaka. Dagdag pa nito, posible namang magpataw ng price cap sa oras na matapos ang harvest season upang maiwasan ang profiteering sa merkado. Kaugnay ito upang mapababa ang presyo, inatasan ng DA ang mga state-run firms na Food Terminal Incorporated at Planters Product Incorporated na magbenta ng bigas sa halagang 45 at 48 kada kilo. Nasimula na ang pagbebenta sa ilang bahagi ng Metro Manila at posibleng palawakin pa ito sa Southern Luzon, Cebu City at iba pang malalaking lungsod sa bansa.
Samantala, bukod dito, bunsod rin ang tila tumataas na demand ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga stall ng Kadiwa. Tiniyak ng National Food Authority na kayang suplayan ng ahensya ang mga stalls kahit magkaroon pa ng biglang pagtaas sa demand nito. Sometimes yung mga kababayan natin pumipila the night before. Ang mensahe namin sa public, huwag po kayong mag-alala, sapat po yung supply ng bigas natin. Hindi po kailangan magpuyat para lang makakuha nung 20 bigas. Sapat po yan. Marami po tayong bigas. Dagdag pa ng opisyal na sakali namang makapagdeklara ng emergency power si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mabigyan ng karagdagang mandato ang NFA, mas bibilis pa ang mga hakbang ng pamahalaan mula sa paggiling ng bigas, paghahatid at logistics hanggang sa mas mabilis na paglalabas at pagbebenta nito sa merkado habang tinutugunan ang epekto ng kasalukuyang krisis. Nia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Dumaraing ang ilang magsasaka sa Benguet dahil sa bagsak na presyo ng repolyo. Kwento ng isang magsasaka, kalahati ng kanilang gasto sa produksyon ang tawad ng mga buyer sa kada kilo ng kanilang ani. May iba tuloy na nagdadalawang isip kung aanihin pa ang kanilang mga tanim. May humahataw na balita si Grace Doctolero. Kung alam ko lang na ganun ang tawad sa gulay ko, hindi na sana ako nag-harvest para hindi ako lalong malulugi. Bukod pa yun, patumaas yung krudo. Bagsak presyo ngayon ang repolyo sa trading post sa La Trinidad, Benguet. Hapon umaabot lang sa 4 hanggang 13 pesos kada kilo nito. Para sa mga magsasaka katulad ni Romeo Wagayan, luging-lugi sila sa ganitong presyuhan dahil ang kabuang gastos mula sa pagtatanim, pag-aani at pagbiyahe ng ani at pati ang bayad sa trading post ay doble na ng tawad sa kanilang produkto. Libo ng tao, tapos transportation, yung free pamasahe ng gulay per kilo, 4 pesos, tapos yung commission at saka expenses dito sa trading post, 2 piso, bali 8 pesos ang expenses per kilo. Tapos sa ngayon, ma'am, nagbibinta ako 4 pesos per kilo. Ayon kay Mang Romeo, ang mga buyer sa trading post ang nagtatakda ng presyo lalo na kung marami ang supply. Dahil dito marami ang magsasaka na nagdadalawang isip ng mag-ani. Ang tawad sa gulay ko, 4 pesos. Sige, kahit pilitin ko 6 pesos. Maghintay ako hanggang sa mabili ng 6 pesos. Ibibili ng buyer yung gulay ko ng 6 pesos. Nasa kanila na yung gulay ko. Pagdating sa baba, sabi nila, mahal ang gulay. Mahal ang gulay dahil tumaas ang krudo. Ibibinta nila yun ng mahal. Pero, ang totoong kuha sa amin, mura. Sa mga palengke naman sa Metro Manila ay umaabot sa 70 hanggang 100 pesos na ang kada kilo ng repolyo. Nagpapakita ng malaking pagkakaiba ng presyo mula bundok hanggang consumer. Habang binabarat ang mga magsasaka ng gulay sa Benguet, mahal pa rin itong mabibili ng mga consumer. Dagdag na singil sa transportasyon, pagpoproseso, pagpapak at markup ng mga wholesaler at retailer ang nagpapataas ng presyo. Pero ang mga kagaya ni Mang Romeo, may pakiusap na sana tumubo din sila kahit paano sa ani nilang repolyo. Kung pipili lang sana kahit naman sa 10 para naman yung sinabi ko kanina, ma'am, na 8 pesos yung expenses. Kung bilhin ng 10 piso, parang may 2 piso lang kami na farmer. Umaasa ang mga magsasaka kasama na si Romeo Wagayan na magiging mas makatarungan ang presyo ng repolyo upang hindi sila malugi at magpatuloy na makapag-produce ng pagkain para sa publiko. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita, bagaman nagsimula na ng March 1 ang muling pagmamonitor ng pag-asa ng heat index dahil na rin nagsimula ng maramdaman ng mainit na panahon. Pero nitong weekend,
muling naranasan yung malamig na panahon kung saan bumagsak sa 7.5 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet at 9 degrees naman sa Baguio City ang lamig. Para ipaliwanag sa atin yan, dun sa mga nagtatanong sa atin, bakit daw mainit tas biglang lumamig na naman? Makakausap po natin ngayong umaga si Miss Joribela Masalio, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Good morning po Miss Masalio at maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming paanyaya na kayo aming makapanayam. Yes, magandang umaga po, no, Sir Bernard. Magandang umaga po sa atin at sa ating mga tagapakinig ngayon. Yun nga po, nasabi nyo nga po na medyo naramdaman na natin ng kaunti yung heat index, pero etong nakaraang linggo po at hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin po natin ang malamig na panahon or ang amihan. So, eto pong nakaraang weekend, naranasan nga po, sabi nyo nga, at ito po ay natala sa ating mga datos sa ating mga istasyon sa Pag-asa na umabot po ng hanggang 7 degrees sa Benguet at maging dito po sa atin sa Metro Manila kung saan nakapagtala po tayo ng 17.5 degrees Celsius noong linggo. Kaya naman po, damang-dama natin na para bang, ano ba to, feels like December pa rin or damang-dama po natin yung amihan. Pero yun nga po, sa mga susunod na panahon na amin ng mga araw ay maaari na po nating muling maranasan ang mainit or maalinsangang panahon. Ito po yung tinatawag natin ngayon na itong nararanasan natin na meron pa po tayong cold surge kung saan ang malamig po na hangin na mula po sa South China ay nararamdaman po natin kaya po nagkakaroon pa rin po tayo ng malalamig na panahon. Mula Luzon hanggang Visayas po yan. Ma'am, ito po ba ay normal lang na nangyari? At kung ito man ay naramdaman natin ngayon, hanggang kailan natin mararamdaman? Yun ang tanong po ng iba nating mga kababayan na nai-enjoy yung malamig na panahon. Opo, magandang katanungan po yan. Baka akala po nila ay medyo sa mga susunod na araw ay ganito pa rin po ang mararanasan natin. So nakikita po natin sa ating mga pagmamonitor na hanggat sa katapusan po ng linggo na ito ay maaari pa po nating maramdaman ang malamig na panahon. Subalit sa mga susunod na araw po ay ayan na po, unti-unti na pong mawawala ang amihan, hihina na po siyang muli. Kaya naman po inaasahan na po natin na ang pagde-declare po ng Pag-asa ng pagdeterminate po natin sa Northeast Monsoon or sa amihan at ito na po ang simula ng ating warm and dry season kung saan mas mararanasan na po natin ang may init na panahon sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ayun, yun po sana ang susunod kong tanong, ma'am. Dahil ito ang inaabangan, lalo na ng mga may sakit na asma. Yung bigla ang pagpapalit ng panahon mula sa malamig ay magiging sobrang init naman. So, sa pangkaraniwan po, kailan nagkakaroon ng transition dito sa pagpapalit ng panahon at officially na idedeklara itong tag-init? Ano po ba itong mga batayan para maideklarang panahon na talaga ng tag-init? Opo, no? So, ang amihan po kasi nararamdaman po natin ito mula November hanggang eto nga po mga kalagitnaan ng March. Kaya masasabi naman po natin na nasa normal na kondisyon naman po tayo. At kapag nakikita na po natin na humihina na ang ihip po ng amihan kung saan mas nararamdaman na po ang maiinit na temperatura mula po sa Luzon hanggang Visayas. Kaya po nagkakaroon na rin po ng mga kakaunting mga pag-ulan kung saan ito na po ay mas makakapagbigay po ng alinsangan sa ating mga kapaligiran. Kaya po ito po yung ating mga batayan para po masabi natin na talagang tapos na po ang amihan at nagsisimula na po ang ating warm and dry season. Ma'am, batay sa forecast niyo po, gaano kainit naman yung inaasahan natin ngayong panahon ng tag-init? Kasi ang sabi ng ilan, nako kung paanong sobrang lamig ika ng panahon ngayon, baka naman sobrang init naman. Gaano daw po baka init yung paghahandaan ng ating mga kababayan? Ayan po. So ibabase na lang po natin sa kung ano po yung mga naranasan natin ng mga nagdaang taon. Kung atin pong marirecall, muli po namin pinapaalala na yung atin pong nararamdamang init sa labas ay ito po yung tinatawag natin na heat index. At nung nakaraang taon po ay nakapagtala ang dagupan ng 52 degrees kung saan ito po ay nangangahulugan na nasa extreme danger kung
saan mas mararanasan po ng mga taong nasa labas at lalo na po yung may mga pre-existing condition, yung may mga high blood or yung po matatanda at yung mga bata na mas exposed po at mas mahina po ang katawan sa mga ganitong mainit na panahon, ay magkakaroon po ng maaring heat stroke or magkakaroon po ng mga nose bleeding, pagkahilo, pagsusuka. Kaya po pinapaalala po natin na sa mga ganitong panahon dapat po ay nagmo-monitor tayo kung saan po tayo pupunta. Dapat po meron tayong dalang tubig, meron po tayong mga dalang pananggalang sa mainit na panahon, at kung maaari ay wag po tayong lumabas sa kasagsagan po or sa pinakamaiinit na oras kung saan mula alas 12 po hanggang alas 3 or minsan po umaabot pa ng alas 4. So ito po yung mga dapat nating paghandaan. Mainit din po pala yung panahon. Mainit yun 52 degrees Celsius yung ramdam Yan po na yung init damang sa init katawan. ng katawan. Opo. Mataas pa yun sa may mataas na lagnat. Pagka ganito po ba ma'am na sobrang init ng panahon, meron din po bang pumapasok na bagyo sa ating bansa o nagkakaroon ng bagyo? Opo, hindi po natin niro-roll out ang tsansa na makakaroon po tayo ng mga bagyo. Kagaya po ng may mga nabubuong mga LPA sa labas po ng ating bansa, at ito po ay minomonitor natin. So hindi po imposible or hindi po pangkaraniwan kung magkaroon man po tayo ng bagyo. At ang mas mararanasan po natin kapag panahon po ng ating dry season ay yun pong mga pag-ulan po sa hapon, kung saan dahil mas marami na po ang kumbaga yung nag-evaporate na po yung ating kapaligiran, na mas marami pong mabubuong mga ulap. So magkakaroon po ng mga pag-ulan sa hapon sa iba't ibang panig pa rin po ng ating bansa. Ganun po pala. Meron po kasing marami nagbabalak na bumiyahe, mamasyal, pumunta sa beach. Itong long weekend na darating sa katapusan at first week ng Abril, ang tanong po nila, ma-e-enjoy daw po ba nila ang kanilang long vacation? Tanong po nila sa Pag-asa. Maulan po ba? Ayan. Sobrang init? So dahil po papalapit na nga po tayo sa warm and dry season, so maaasahan po nila na hindi naman po sila magkakaroon ng mga biglaang mga pag-ulan or may mga inaasahan tayong bagyo ngayong darating na weekend. Wala naman pong ganun. So maaari pong ma-enjoy nila. Ito po ay kailangan lang din po ng pag-iingat, lalo na po ang atin pong inaasahan ay kung mas mainit po ang panahon, dapat po ay ready po ang kanilang mga pananggalang sa init. Kailangan po pag nasa beach, so dapat mas light po yung mga colors ng damit na sinusuot natin, mas komportable, at yun nga po dapat maglagay po ng mga protection sa ating balat upang hindi naman po tayo masunog sa init ng araw. Ayun. Dahil nabanggit nyo na rin po yung mga ilang mga paalala sa ating mga kababayan, baka may mga karagdagang mensahe pa po kayo sa ating publiko, ma'am. Yes po, Sir Bernard. So pinapaalala po natin malapit na pong matapos ang amihan. So ito pong nararamdaman nating mga masarap na panahon sa umaga, lalo na sa umaga na ang lamig ng simoy ng hangin ay malapit na pong matapos, at antabayanan nyo po ang pagdedeklara ng Pag-asa ng official na start po ng ating warm and dry season, kung saan mas inaasahan po natin ang mainit na panahon. Kaya naman po patuloy po ang bibigay namin sa inyo ng mga abiso na lagi po kayong umantabay sa aming mga ibinibigay na forecast, lalo na po ngayong paparating na tag-init, kung saan mas mararanasan po natin yung mga matataas na heat index o yung damang init po ng ating katawan kapag tayo po ay nasa labas. So yun po, kailangan po mag-hydrate, laging tayo may tubig, magdala ng mga payong at kung ano pa pong mga pananggalang natin sa mainit na panahon. At hanggat maaari po, iwasan natin ang sobrang ma-expose sa mga lansangan, kung saan hindi po tayo agad makakapagpunta sa lugar na malamig, at dapat po ay iwasan natin ang mga oras na mula alas 12 hanggang alas 3 upang hindi po tayo masyadong maapektuhan. Ayun, maraming salamat po, Miss Joribel Masalio, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Hataw Balita ngayon. Muling ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang break policy sa kanilang field personnel sa gitna ng banta ng posibleng heat stroke. Alinsunod dito sa Memorandum Circular ng MMDA na nagbibigay ng 30 minutong pahinga sa kanilang mga tauhan na nakadeploy sa field at karanasang
exposed sa matinding init ng panahon. Pangunahin na dito ang mga traffic law enforcer, pati na ang mga street sweeper. Kalinsabay nito ay namahagi naman ang MMDA ng mga galon ng tubig na maiinom, insulated at reusable water bottles sa 4,000 field personnel. Kung sakali namang umabot sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index sa Metro Manila, may karagdagang 15-minute break ang ipatutupad. Iiral ang heat stroke break schedule hanggang sa May 31. Hataw Balita ngayon. Arestado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Anti-Organized Crime Unit ang 5 individual sa Recto, Manila. Ito'y dahil sa pagbebenta ng peking plaka at pamimeke ng mga dokumento ng Land Transportation Office o LTO. May hataw na balita si Lea Ilagan. Pulis sa akto ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Anti-Organized Crime Unit ang 5 individual na ito sa pagbibenta ng mga peking plaka ng sasakyan sa Recto, Maynila noong Huwebes. Ayon kay AOCU Chief Police Lieutenant Colonel Dominador Poblete, nagsagawa ng operasyon ang mga pulis matapos na makatanggap ng sumbong kaugnay sa bentahan ng mga peking plaka at mga dokumento ng Land Transportation Office sa lugar. Meron tayong entrapment operations involving violations ng RA 4136 o yung LTO code natin. Number 2 is yung Motorcycle Act natin. And falsification of public documents. Yung in particular, ito yung mga fake na plate numbers natin. So, yung mga plate numbers natin ito is reportedly being proliferating in any part na MCs and MVs. Sinabi pa ni Poblete, delikado ang pagbebenta ng mga peking plaka na posibleng magamit ng mga kriminal. So, yan ang mga nag-start ang crimes natin dyan. So usually yan ang mga ginagamit ng mga criminals pagka gumawa ng shooting incidents, robbery, hold-ups and everything. So napakadelikado. Iniaalok-ani ng mga suspect ang mga peking plaka online sa halagang 350 pesos para sa motorsiklo at 3,000 hanggang 5,000 pesos naman para sa motor vehicle. Naniniwala din ang CIDG na hindi sa Metro Manila ginagawa ang mga plaka at posibleng nasa kalapit lalawigan ito. Kaya naman, magsasagawa aniya sila ng follow-up operations. Pero yung mga pagawaan nito is either outside Metro Manila na may mga machine sila na dinuduplicate nila yung mga fake yung mga plate numbers na particularly para magamit ng mga criminal elements natin. So very alarming. That's why continuous ang follow-up natin dito in coordination with the LTO. Mahaharap ang 5 suspect sa iba't ibang kaso. Violation ng RPC, in particular yung falsification of public documents, yung mga fake na plates, fake na ORCR, and many others. Also yung 4136 natin, yung LTO code natin, and yung Motorcycle Act. Babala ng CIDG AOCU, maaari ring makasuhan ang mga bumibili at gumagamit ng mga peking plaka. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Samantala, alamin natin muli ang latest sa presyo ng pangunahing bilihin. Ihahatid ni Joy Rabina live. Live report. Joy, saang palengke naman ba kayo dumayo ngayon? Yes, Bernard, magandang umaga. Ngayon ay nandito tayo sa pwesto ng Blumentritt Market, isa sa malaking market dito sa Manila. At ngayon, alam niyo ba mga kasambahay, konting informasyon lang, ang isda ay mainam para sa brain development, lalo na sa mga mag-e-exam dyan or may entrance exam. Kaya ano pang hinihintay niyo, kumain ng isda at galingan niyo. Ngayon,
Kasama naman si Ate. Ano ba pangalan ko, Ate? Evelyn. Ate Evelyn. Ano po mga benta niyo po? Ako po ba ay? Salay po? Salay ka naman. Meron din si Ate. Bilis. Tapos Ipon. Pampano. Saka Espada. Saka tingnan niyo naman. Hawakan natin, sige, hawakan niyo. Napakasariwa. Sariwa niya. Presyong ice. Mabango, may dagat. Ayan. At para alam niyo naman, ang latest na presyo, heto na, ang bangus ay nagkakahalaga ng 140 hanggang 180 pesos per kilo. Ang tilap ay 100 hanggang 140 pesos. 100 hanggang 180 pesos per kilo lang po yan. Ang tamban ay 130 pesos per kilo. Ang ulo ng sagon ay 160 pesos per kilo. Pampano, 380 pesos lang po yan. Ang labanita ay 120 hanggang 150 pesos per kilo. Sa liempo, 280 pesos per kilo lang yan. Buto-buto, 160 hanggang 140 pesos per kilo. Sa legs, 160 pesos per kilo. Quarter, 160 pesos per kilo. Grapes, 140 pesos hanggang 165 pesos per kilo. Bull-dress chicken, 160 pesos per kilo. Sa pertali naman tayo, ang talbos ay 10 piso hanggang 20 pesos lang po yan. Sa okra, 10 piso din. Alugbate, 10 piso din. Ang pechay ay 20 pesos per kilo. Sa kalabasa ay 80 pesos per kilo. Sa yote, 60 pesos per kilo. Ang talong, 50 pesos per kilo. Presyo ng kamatis dahil oversupply po ngayong Marso, 40 pesos per kilo lamang po yan. Ang sibuyas din po, oversupply din, 80 pesos hanggang 120 pesos per kilo. Sili, 120 pesos per kilo. Sa kalamansi, 150 pesos per kilo lang po yan. Ang repolyo, 70 pesos per kilo. Sa carrots, 120 pesos per kilo. At patatas, 100 pesos per kilo lang po. At yan po muna ang latest mula po dito. Balik po sa inyo sa studio. Meron pa raw 4. Oy, maraming salamat, Joy Robina mula sa Blumentritt Public Market sa Manila. Napagkwento yung kasi namin yung report mo yun sa presyo ng repolyo. Diyan pala sa Blumentritt ay 70 pesos Sa per Baguio. kilo. Yung balita ni Grace kanina, ang bentahan daw, binibili dun sa mga magsasaka na sa average 4 pesos to 16 pesos. Mahal na pag 16 pesos. Oh, ayan. Bago tayo magpaalam, narito muna po ang balitaan na aabangan, mga balitang aabangan ngayong araw ng Martes, March 17. Mga aabangang balita. Distribution ng 5,000 pisong fuel subsidy sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Aarangkada na ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Posibleng dagdag pasahe sa jeep at iba pang public utility vehicle inaasang i-anunsyo ngayong araw ng LTFRB. Hataw Balita ngayon. Panibagong serye ng Mega Oil Price Hike ipinatutupad ngayong araw. Hataw Balita ngayon. At Department of Migrant Workers muli magsasagawa ng press conference para magbigay ng update tinggal sa repatriation efforts ng mga Pinoy na naiipit sa gulo sa Middle East. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Pilipos Kapitulo 4 talatang 13 na nagsasabi, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-17 sa buwan ng Marso 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Wala nang bati. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. And kay Joanne
ng ating EP at sa inyong lahat na nasa News Department. Magandang umaga po. Ayan, wala nang bati po. Wala nang oras. Maraming salamat sa ating mga kasambahay sa 2 oras ninyong pagtunghay sa ating balitaan ngayong Martes. Muli po tayong tumutok bukas kung lulubin ng Diyos para sa ating mga humahataw na balita. Ako po naman si Annie Lantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po! Pag-aalis, magbibitaw. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.